If you're gonna post something online, please make use of our official hashtag. It's hashtag written. It's WR by Wilbert Ross Concert. Ayan. So our friends online, please make use of our official hashtag for today. So yeah, huwag natin patagalin pa. I believe you're ready to answer the questions. Yep. And ready with yung mga press natin to get to know you more, to know more about what's gonna happen in the future with you, and enjoy the spotlight, Bert. First to ask, let's have from Abante, June Lalin. Yes, hi. Good afternoon. Good afternoon po. Wilbert, bagong lahat, congratulations. Ang bongga. Sold out na rin daw, pati yung second day ng concert mo. Yes po, salamat po. Wilbert, nag-viral. Pinag-usapan talaga yung pag-iyak mo. Yung iba, syempre, hindi mo maiwasan, may bashers, sasabihin okay. Pero mas marami ang natuwa. When you did that, yung video, pagbibideo mo, na umiyak ka, ano talaga yung nasa isip mo na time? Sa ano po yung sa private, hindi siya sa public ko talaga yung upload. Parang sa isang account ko lang na parang mga 2,000 followers na natin sa TikTok. And then, yun yung parang initial reaction ko the moment na nalaman ko yung sold out siya, gano'n na parang. Kasi for the past few weeks before yung mismong ticket selling talagang ina-anxiety na kasi hindi ko alam never ako naging kampante sa kahit anong bagay sa career ko. Nandun ako lagi sa thought na parang like hindi ako sure kung kaya kong mapuno or madami bang manonood. Basta ang sa isip ko lang, sana ma-sold out ko siya kahit gaano katagal. Basta kasi hindi ako sure kung makakaulit pa ako. Parang gano'n yung yung parang kasi this is like the perfect chance lang to do it, to share my music. And ayun, yun lang po yung wish ko. Hindi ko in-expect yung gano'n kabilis na pag-sold out. Kaya po ako yung emotional. So, meaning, kahit you're very talented, supported ka ng biga sa mga ginagawa mo, nagkaka-anxiety yata ko na rin. Yes po, lagi naman po kasi syempre, iba naman po yung, aminin naman po natin, hindi naman ibig sabihin madami yung likes sa social media is magre-reflect na din po galing sa ticket selling. At sa mga paying supporters na talagang manonood ng concert mo kasi public yan kumbaga public na dadaanan, nila-like, nagko-comment, pero iba po din yung mga taong sasadyain kang puntahan at sasadyain talagang gumastos para sa'yo. Hindi, lalo ngayon sa, natin, sa Pilipinas ngayon, sobrang hirap ng buhay, dami nangyayari. So, hindi ganun kadali maglabas ng pera for someone. So, ganun po. Laging may ganun po ako. At hindi ko siya pinapasok sa isip ko na parang madami lagi. Always, hindi ako sure kung madami manonood sa akin sa lahat ng lugar na pupuntahan ko. Kasi, kahit sabihin natin sikat or what, kasi sa ngayon kasi sa mga tao, may kanya-kanya na tayong definition ng sikat May mga tao na market mo, may mga tao hindi. May mga lugar na kilala ka, may mga lugar din na hindi ka kilala. So, hindi ka dapat makampante. Yeah. Pero ang bongga kasi yung mga numbers sa likes mo, talagang bumili ng ticket, karamihan. Happy po ako kasi lalo nung nalaman ko madami palang mga silent fans lang na bumili. Like, hindi sila yung super active na nagko-comment, nagpo-post about me, pero silently, nag-aabang lang pala sila for my concert kasi they want to share my music din na marinig nila. Like, live, gano'n. So, nakakatawa po. Yeah. And nung ma-sold out yung second day na malaman mo, anong naging reaction mo? May pinost ka ba? Wala? Kasi parang wala kang figure. Parang thank you, thank you post po ako dun. Parang hinantay ko lang po kasi yung official poster na sold out na. Just to make sure po na sold out talaga. And ayun po, parang yung dito po is bonus na lang po sa akin. Sinabi ko po sa sarili ko, hindi ito ma-sold out. Okay lang, I'm thankful na ako, I'm grateful na sold out yung day 1 and day 2 is just a bonus for ibang tao ba na hindi nakabili at gustong makinig ng music ko. So ayun po, thankful po ako. Naiyak ka din? Redundant na po So, di na siya. Like, parang thankful lang po kasi hindi na po ako naiyak kasi parang hindi ko siya in-expect din kasi sabi ko nga okay na ako kahit hindi ma-sold out pero
thankful po, pero di naman ako naiyak. Pero yun nga ang maganda, no? Wilbert, ang daming happy for you kasi mabait ka daw talaga, marunong makasama. So, yung mga kaibigan mo, mga tao close to you, they're really, really very, very happy sa success mo to, di ba? This is a milestone talaga sa career mo. Yes po. Thank you sa mga friends ko at mga supporters ko na happy for me. Alam po kasi nila yung pinagdaanan ko pa na hindi po talaga madali yung pinagdaanan ko sa industry for the past 10 years. Kasi meron naman sa mga interviews na hindi talaga easy yung road ko. And finally, maybe they're just so happy na kasi alam po nila yung sipag ko, nagsisipag po talaga ako lagi na never na po ako naging kampante sa career ko at lagi kong hinuhope yung another opportunity na dadating sa akin, every opportunity. Yan, congratulations! At syempre, nakakatuwa kasi nakita ni Boss Big at ng Viva yung talent mo talagang pinush ka ng sobra, di ba? Congrats! Thank you po. Thank you so much, Sir Julian. Actually, yung journey work parang similar siya sa Jason, no? It's like slow burn. Oo, sobra. Di ba parang yung mula like with Larkin and Pei, yung pagkabata, growing up, and then finally matidevelop in a relationship nila. It's like your journey right now in the show business industry. So, happy for you, Bert. Next, let's have from Daily Tribune, Jeff Fernando. Hi, Wilbert. Congratulations. Okay, ngayon pala congratulations. Thanks so much. Okay. Ang first question ko is, dun sa 10 years ng journey mo sa showbiz, may chapter ba dun na na you almost gave up, yung tipong mag-iiba ka na lang ng gagawin? Nagkaroon ka ba ng gano'n pag-iisip? Sa pagkakaalala ko po, based on my memory, ang nangyayari lang po is breakdowns lang. Pero never sumagi sa isip ko na hindi na to yung gagawin ko. Breakdown lang, parang yung frustration, yung hirap ng, kasi di ba may mga tao talaga na medyo hard sa kanila yung life. Parang yung ulan ng talaga ng mga mahihirap na bagay. Parang ang nangyayari po is, iyak lang, frustration, and then pagkabukas, grind ulit. Sulat ulit ng bagong kanta, hoping ulit na magka-hit or hoping ulit na gagawa ng content sa social media, hoping na mapansin ng mga producers, ng mga tao pwede kumuha sa akin. Ganun lang po eh. Like, iyak lang, then after, go ulit. Pero never pong sumagi sa isip ko na parang, ayoko na, tigil ko na to. Kasi hindi ko po ma-imagine yung sarili ko na gumagawa ng ibang bagay other than performing and sharing my arts. Okay. Next question ko is, ngayon na nakita mo na may buying audience or talagang may fans ka pagdating sa live performance mo, itong sold out, itong concert mo, mas magiging ito na ba yung priority mo kaysa sa acting or ano yung magiging priorities sa career? Hindi po siya I can't say na magiging priority po siya kasi hindi po siya nagbabangga eh. Kasi when it comes to music po, pag nag-release ng music, usually nasa mga 2 to 3 months po yung next. So madami po talagang time and kaya po siyang ipagsabay and maliban po doon with my acting projects, I can easily like parang magsabi na parang I can write a song for my project sarili. So yun po yung nangyari sa Jason. That's why parang 3 po sa songs na sinulat ko, naging OST ng Jason. So nasasabay ko naman po siya. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Jeff. Up next, let's have from Manila Concert Scene, Kevin Pableo. Hello po. Hi, Wilbert. Kevin from Manila Concert Scene. Congrats sa 2-night sold-out show. Ano yung preparation mo for this concert? Preparation po, kasi mag-meeting po. After this, mag-meeting po kami ng pinaka-kabuuan ng concert. So, siguro po yung preparation po, malaking bagay na po yung mga events at mga music fest na kumukuha sa akin to train my voice. Tsaka ang dami ng birthday recently. Sunod-sunod. So parang malaking na po yung tulong for my vocals na masanay ulit sa madaming songs, gano'n. And syempre, alagaan po yung sarili, working out, eating healthy, para pagdating dun sa concert, I'm on the top of my game when it comes to physical appearance, gano'n po. And I'm trying to write more songs po. I'm trying to prepare. I'm not gonna promise, but I'm hoping na meron akong bagong ma-offer po na song sa concert mismo. Alright. Yung Aviana kanina. Yes, Aviana. Can you share the story or concept of the song?
Aviana po, siya yung name ng character ni Bea sa Golden Scenery of Tomorrow. Aviana yung pinaka-pangalan niya. And na-inspire po ako kasi habang binabasa ko pa yung libro at script at habang ginagawa ko yung mismong series, syempre hindi mo mapigilan parang mag-reflect yung nararamdaman mo onto the character. So parang yung as Arkin, inisip ko yung gaano kamahal ni Arkin si Via simula nung bata pa lang. Kaya ngayon sa lyrics, muspus pa lang ikaw na ang gusto hanggang sa yung mismong nararamdaman ni Arkin. So habang piniplay ko siya, nararamdaman ko siya mismo at nalabas ko siya through the song, Aviana. Yun po yung way ko of expressing myself as Larkin na adaptation na nag-portray. Kumbaga yun yung si Larkin nagsulat siya ng Ginintoan Tanan for Via. Ako naman, nagsulat ako ng mismong Aviana. Parang this is the shout out sa mundo na parang she is Aviana and ready akong isigaw sa mundo na she is Aviana and she is the one I love, something like that. Last question na lang. Ano yung greatest lesson na natutunan mo in your journey sa from your first Greatest lesson. Siguro po yung sa lahat ng pinagdaanan ko. If you really want something, dapat sure ka sa kung anong gusto mo. And talagang straight dapat yung yung tingin mo at tanaw mo dun sa goal mo. Whatever happens, talagang straight lang kahit ano mangyari. Kasi kung ikaw pa lang mismo, hindi ka na naniniwala na kaya mong gawin yung isang bagay, paano mangyayari yun? So dapat magsimula mismo sa'yo yung paniniwala sa sarili mo bago yung ibang tao. Alright. Thank you. Congrats and looking forward to it. Thank you po. Thank you so much. And I'm sure you've gained a lot of wisdom, Bert. I mean, like, as you go along this journey, madami ka rin nabaon na experiences. Kahit paano. Diba? So up next, let's have from Journal at Maritas University, June Nardo. Ayun, makatags. Hindi na bigalahan lang. May sinabi kayong kanta, Aviana. Yes po. May narinig ako sa'yo. Parang gusto mo ipagsigawan mo yung pagmamahal mo doon kay Aviana. Totoo ba yun? Ay, yung kay Aviana po is po yung character po sa libro. Hindi naman kay Bea. Yung character po sa libro po yung, kaya po yung title Aviana. Kanina mo sisigaw yung pagmamahal mo? Hindi ko po, through song lang po talaga yung way ko of expressing my feelings po. Kaya po nasulat ko po yung Aviana. Okay. Na-express mo naman yung feelings mo. Yes po, na-express ko naman po. Kaya ikaw ang noon, ngayon, at sa habang buhay yung lyrics ng Aviana. Tingkita ba namin si Bea sa concert mo? Hindi ko po alam. Tignan po natin. Hindi po ako sure pa. Kasi wala pa po talagang framework yung pinaka-concert, sir. So, Wala pa. opo. Pumimitingan pa lang po namin po mamaya. So yun lang. Sold out na agad ha? Salamat po. Sa journey mo sa 10 years journey mo, di ba? Sa business. Yes. So, what have you learned? May mga failures ka na bang natanggap? Paano mo nilabanan yun? Madami po eh. Sabi ko nga po nakalagay po sa X account ko, failures got me here. Kasi kung takot ka po sa failure, hindi mo po mararamdaman yung success eh. Kung takot ka, dun pa lang sa failure, takot ka na, hindi mo maaabot yung success sa buhay. Kasi yung failure kasi yun yung parang nagmo-mold sa'yo, yung mismong personality mo. And I must say, life may be hard sa akin, pinagdaanan ko sa showbiz, pero proud po ako na yun po yung nag-mold po sa akin ngayon kung paano po ako yung work ethics ko pagdating sa mga taping, sa yung mismong pagmamahal ko sa craft ko, pagiging grateful ko sa bawat trabaho binibigay sa akin na hindi po ako nagbibigay ng half-baked na performance for everyone. Sobrang rare po ako na-late sa mga trabaho kasi before I was so scared of getting late kasi baka magkaroon sila ng way
tanggalin ako, gano'n. So parang hard siya, pero ngayon naging muscle memory na siya para mas maging better ako na tao. Very good. Makikita kaya namin yung reunion ninyo, yung hashtag dito sa... May plano ka ba dito, Wilbert? Hoping po na pagbibigyan po nila ako. Yan po yung sana yung goal ko na kasi kasama po talaga sila, part sila ng Oo, journey diba? ko po eh. Ilang taon din po, nasa mga 3 years po kaming araw-araw na magkasama. And I'm so grateful po sa hashtag, sa Showtime, sa ABS for giving me the opportunity na opening the doors for me. Kasi kung hindi dahil dun sa opportunity yung wala pa ako sa kung ano nasa loob po ako ngayon. What's so special about Vice Ganda? Bakit ka na-involve? Meron may intrigue doon. Ano po eh, si Vice po kasi siya po yung parang nanay-nanayan po namin sa hashtag. Okay. And dati po, nakikita na ni Vice yung potential ko as a singer nung wala pa masyadong naniniwala. Kasi sa Showtime po, lagi niyang pinapasample. Oy, Wilbert, sample ka naman para marinig nila yung boses mo. Ganun. Kasi pag lumalabas po kami dati sa mga pinapakanta niya po ako sa mga gigs, like, she's so proud na parang talented to, parang gano'n na magaling to kumanta. Tapos may tumatakbo sa akin one time dun sa bahay niya na nagpe-play siya ng parang mahjong with her friends, gano'n. Tapos parang, hindi, wala ako doon. Tapos narinig ko lang nang dumaan ako. Tapos hindi niya nakita. Parang sabi niya, parang pinagmamayabagin ko na, si Wilbert, magaling yung kumanta. Grabe yan, nagsusulat yun ng ng kanta. Tapos nagsusulat pa yun ng mga libro. Pero alam mo yung talagang nakaramdam ko na she's genuinely happy sa akin at naniniwala po siya sa akin talaga. Sa concert mo, sinong gusto mo makita nanonood sa'yo? Bukod sa fans mo. At yung ticket buyers. Siyempre po yung Showtime family sana. Okay. And yung family ko sa Davao at may mga key people po ako na tumulong sa akin na gusto kong naniwala sa from the start. Like si Sir Philip Rojas, kung kilala niyo po kay Tito Boy dati. Siya po yung Si Philip. discover ko. Like si Sir George, Di Mafilis, yung isa sa mga nag-trade din po sa akin sa tapos yung producer ko po dati ng mga songs ko, yung mga tao po na naniniwala po sa akin ng time na wala po masyadong naniniwala. Okay, good luck and congratulations. There you have it. Maraming salamat po, Sir June. Wow, I'm sure Megan Vice is very, very proud of you. Ayun, diba? So next, let's have from Rider PH, Jojo Paniligan. Hi, sir. Hi. Hello po. Hi Wilbert, congrats. Gusto ko yung title ng concert mo. Naintindihan ko naman na kaya written Wilbert Ross 10 years, pero may parang sa akin, parang pag sinulat mo kasi yung isang bagay, parang mas nagkakatotoo, mas lumalakas na ma-manifest. And it is said, diba ang buhay mo nakasulat na even before you were born. So do you think this is destiny for you? Siguro po. Kasi nangyari din po talaga siya after all written. Yung mismong written nga ako, talagang sakto na 10 years from the moment na lumabas ako sa TV as a contestant ng Tawag at Tanghalan. Yun po yung first ko kasi na appearance and na-happy din po ako na ngayon siya nangyari. 20 songs na po yung na-release ko. Kumbaga, this is like the perfect time to have a concert, to have a gigs kasi madami na akong baong kanta na nalabas for promotion na for people to hear. So para siyang slow burn nga po, para siyang minarinate talaga for this perfect time, for this perfect year para mangyari po lahat yung mga bagay-bagay. Pero meron ka bang indication kahit nung bata ka pa or hindi ka pa ganun kasikat na you were destined for something like this? Hindi ko po siya inisip na destined pero ang naisip ko lang po dati, ini-imagine ko na po yung sarili ko singing in front of a lot of people, singing my songs. So para po siyang daydreaming. And lagi ko nga po sinasabi sa mga opportunity at yung mga bagay-bagay, I'm hoping at sisipagan. Hindi ako sure na mangyayari pero alam kong hindi ako titigil hanggang hindi siya mangyayari. Ganun po. Finally, for me, paano nagbago ang musicality mo from 10 years ago? Sino pinapakinggan mo dati at sino na ngayon? Paano nagbago ang singing mo dati sa ngayon?
Yung singing ko po na-develop naman po siya kung tumatagal po na kumakanta ako. Sa songwriting naman po, wala po akong direct influence sa songwriting. Bigla-bigla lang po kasi pumapasok lang po yung idea out of thin air, tapos binibigay po sa akin. And I always believe na blessing po siya from God, na parang kaya siya binigay sa akin, parang i-release ko yung song. Kasi pag hindi ko i-release yung song, ibibigay niya yung song na yun sa ibang artist, parang ganun. So, pag binigyan niya po ako ng idea, ng song, ng melody, ginagawa ko po talaga agad at ina-honor ko po yun. Nagaling po talaga yung sa kanya. At kailangan po siyang i-share sa mundo para ma-rinig po ng iba. Salamat. Salamat Very po. good. Salamat po, sir. That's a very, very beautiful question. Up next, let's have a question from Anong Ganap, Sir Erwin Ogawa. Hi, Sir Erwin. Hi, Wilbur. Congrats Hello. sa sold out concert. Thank you Okay. po. So, first question. Okay. Siyempre, galing ka sa hashtags, di ba? Yes po. So, kung pupunta ka sa social media ng tatlong hashtags about your journey, ano tatlong words may hashtag mo? Hashtag right time Yes. Very good. and Ano ba? hashtag hashtag thank you failures Yes. and hashtag finally. Finally. Yes po. Okay, very well said. And my last question, of course, given na super dami ng mga supporters mo lately. So, what can you say na gusto mo minsan mga supporters mo na minsan nag-i-invade na ng privacy mo? May mga tanong, di ba? Yes po. So, what can you say about that? Privacy. Simula pa lang naman po yung mga supporters ko po parang vocal na po ako sa mga bagay-bagay na sana ako comfortable at ano yung mga dapat gawin. Kasi ayoko pang masanay sana yung mga supporters ko na nagko-cross ng line. Kaya po ako nagko-call out at pag nakikita ko po sila sa event, lagi ko pong tinatanong sa kanila, ba't ka nandito? Para kanino? Pag sinabi nilang para sa'yo, sabi ko hindi, para sa sarili mo, kaya ka nandito. Kasi happy ka na pumunta dito, makakalimutan mo yung problema kahit pa paano. So, don't ever reason na pupunta ka sa isang bagay because of an artist. Kasi may sarili kang buhay, priority mo yung sarili mo. Kasi doon papasok yung mga frustrations, pag hindi napansin or may lapses yung artist. Kasi parang feel mo, may utang na loob sa'yo yung artist. Kasi ginawa ko para sa'yo ito, parang ganun. So dapat always, para sa sarili ko kasi happy ako at nakakalimutan ko yung problema ko at yung mismong hirap ng mundo ngayon dahil you inspired me through your music, parang ganun po. Tama naman. Very well said. Hey, thank you. Best of luck. Thank you so much, Sir Erwin. And one of the many things siguro, Bert, na kaya kang minamahal ng fans mo is that you connect with them, Yeah. di ba, to the best of your ability. Yes. Availability, di ba? Kaya ko. Always, through X specifically. So, next to ask, we have from Pika Pika, Adam Lorena. Hi, Sir Adam. Hello po. Salamat po. So my first question was throughout 10 years ago, how long you evolved as an artist? Sorry po. Paano kayo nag-evolve as an artist from 10 years ago? Ano po parang career ko lang din po, slowly but surely. Wala pong sudden growth na nangyari. Parang unti-unti talaga yung 10 years na parang, sabi nga nila parang ngayon lang daw po ako na napansin kasi tapos na yung prime ng mga hashtags ko, parang gano'n. Tapos parang naisip ko, kung titignan niyo naman po ako dahil tayo, mukha ko talaga akong ewa. Hindi po talaga ako pansin. And parang, I have my time to slowly improve myself, my body, and then mature po ako. Tignan, and mismo mindset po ako, my mindset sa life. Kasi for sure kung dati to, yung gano'n, na medyo madaming gulo, madaming ingay, may mga bashing, baka hindi ko po kayanin talaga. Pero ngayon po kasi parang mature na po ako and nadaanan ko na po yan. So parang hinahayaan ko na lang po yung mga negativity. Hindi na po ako basta-basta napapa-epekto. And malaking bagay po kasi talaga ang mental health pagdating po sa art. Kasi nadadamay po talaga yung mismong pag-express mo ng art kung hindi mo kayang kontrolin yung mental health mo. So last question na po, after this concert, meron na ako stats na to go.
Yun yung PMAC po ng movie. And meron din po akong i-release may i-release po kasi ako na for coming this September po sa Manila International Book Fest. So, I'm gonna release 2 comics and Wow. 1 novela. Okay. We're seated. Ano lang yun. Tapos printing na po yung yung graphic novel ko. Tapos Ayan. Can we see? yeah. So ito Bert yung i-release mo. Ito Yet to release. Ito release na po to. This is pagbilang ng tatlo novela. Release na po to sa 8 letters, and then ito po yung nasa ko dati sa mga interviews ko, the superhero na ginawa ko. This is Atleta, the Filipino athlete superhero. So release po ako baka next month ng etong comic 1, and then sa September yung comic 2 tsaka yung mismong graphic novel po nito. Wow. Grabe. Not only is a performer, but he's also a writer. A good author, by the way. Ayan po. Ayan. Salamat po. Bert, promote mo na yan. Yan yung chance. Sige. Ayan po, Atleta, sulat ko po. Coming soon. Created by me. This is a superhero, so basahin ko lang yung blurb niya. Yes, let's go. Isang gintong medalyon na nagtataglay ng kakaiba at hindi maipaliwanag na hiwaga ang magdadala ng tahasang pagbabago sa buhay ni Arturo. Mula sa dating pagiging sakitin na may mahinang pangangatawan, napagkalooban siya nito ng katangian at abilidad ng mga maaalamat na atletang Pilipino tulad ng makapangyarihang suntok ng kamao ni Manny Pacquiao, ang king-bilis at liksi sa pagtakbo ni Lydia De Vega, walang kaparis na kahusayan at katumpakan sa pagsipat ng iba't ibang anggulo ni Efren Bata Reyes, kamangamanghang talino at talas ang isipan ni Eugene Torre, at nag-uumapaw na lakas na nananalaytay kay Hayden Diaz. So yun po yung superhero. All those words from Wilbur Ross. Palakpakan natin yun, guys. Wow. We are seated. Ayun na. Para may product display tayo ngayon. Thank you. And congrats, Bert, yun pa lamang for that. Thank you po. Up next, let's have from Malaya, G. Treliana. Hi, G. Hi. Hello po. Wilbur, mention mo naman kanina. Gusto ko lang malaman, how do you deal with anxiety? Dati po mahirap, hindi po ganun ka-okay yung outlet na ginagawa ko before. And then, yun nga po, definitely na nag-mature po yung pag-iisip ko pagdating sa pag-deal ng mga negativity sa buhay. Ngayon po, pag may mga negative po na nangyayari, mas nilalabas ko po siya through arts. So, through songs, through books, through writing comics. So, doon po, mas nalalabas ko po yung art ko. So, parang pag sobrang, malungkot po ako, nakasulat po ako ng mga masasakit na kanta, parang gano'n po. Masasakit lang. Pag malungkot po. Pero usually happy naman po sa madami pong happiness ako. And then po, I learned to ignore din po mga bagay-bagay na hindi kailangan pagtuunan ng energy. Hindi lahat kailangan i-cater or papansin kasi grabe na ngayon yung mga tao sa social media para di mo alam kung saan galing yung hate sa puso nila. So hindi mo lang maintindihan yung mga tao minsan sa social media kung ba't kailangan nila mag-hate na mag-hate. So siguro, pag-pray na lang natin sila na magkaroon sila ng peace of mind. Yung napakaganda ng mga nangyari recently, having to sold out shows. Pero does that mean merong additional na pressure sa'yo na, yes, to do something different, to give fans? Kasi baka mas mataas din yung expectation nila. Sa akin po, yun po yung iniiwasan ko mangyari. Magkaroon po ng pressure pagdating sa arts ko. Kaya yung mga songs ko na sinusulat ko, hinahayaan ko lang po talaga yung sarili ko na isulat siya ng walang pressure. So pag minsan nagsusulat ko ako parang, okay, tama na. Bibigay ko po yung sarili ko sa utak ko na huwag tapusin na yan pagkabukas na. Kasi mas po siya, mas genuine po yung mga songs na nasusulat ko pag nagtitake ng time, pag hindi siya pinipilit. And ayun po, hindi naman po ako para magpa-impress po lagi sa mga tao. Sabi ko nga po, I'm doing most of this because I want to share my art. So parang sana tanggapin nila yung art ko. Not always na parang
sana magustuhan nila. Like parang hindi kailangan lagi magustuhan ng mga tao yung arts ko. Basta ito naglalabas po ako ng art ko through my music at sa ibang mga medium din po. Ang healthy nung pagdidil mo with your anxiety, with pressure, paano mo na-reach to? Meron ka ba, may nag-advise ba sa'yo? Nag-consult ka ba ng someone? Or Siguro po, prayerful? sa ngayon po kasi parang masasabi ko po na parang kung compare 5 years ago, 6 years ago, medyo maginhawa na yung mental state ko na at mga nangyayari sa buhay ko than before. So parang I've been through a lot na sobrang lala. So parang pag may mga konting stress po, hindi na po nakaka-apekto sa akin. So siguro yun po yung reason but nag-take time po talaga yung mismong career ko. Na ngayon, ready po ako na kahit may mga negative, hindi po ako basta-basta nagpapadala. Ang ganda. Marami, sana matutunan ng mga tao yung tenacity mo, yung mental, yung strength mo. Salamat po. There you go. Actually, what you said, Bert, is that makes perfect sense. Add ko lang na. Di ba sabi mo para yung this is my art, this is who I am, take it or leave it. Yes. Di ba? It just so happened that they are always taking it. Di ba? So ano siya parang kasing yun kasi yung reason but minsan mas madaming frustration. Parang naglalabas ka ng art mo and then you have this pressure na dapat mo gustuhan nila to, dapat sumikat to. Eh minsan kasi, the reality kasi wala talagang formula. For a hit song, for a hit movie, for a hit project, wala talagang formula. May mga times talagang biglang suswertehin ka lang or biglang nasa iyo talaga yung timing ng lahat, like the stars align. Yes. So, hindi mo siya makakontrol na. So, sabi nga din sa mga songwriters na sinasabi, sulat, record, release, promote, and then move on. Sana Reset. Yun lang. Lovely. Maraming salamat, Boss G. Thank you so much, Bert. Next, let's have from Manila Times, Iza Iglesias. Hello po. Hi, Wilbur. We've seen you evolve throughout the years on screen, but yung series mo na Golden Scenery of Tomorrow introduced a new side of you. So, what do you think or how did it help your career and yung relationship mo with your fans? And do you think this is the turning point ng career mo? Masasabi ko po oo, yung Golden Scenery of Tomorrow po talagang nagbigay sa akin ng chance na makilala lalo. Di ba, alam naman po natin may mga artist talaga na hindi lang talaga nabibigyan ng tamang project, tamang outlet para makilala yung art nila. And ito po yung reason ba't nila nakilala na actor din po ako. I'm a serious actor na I'm not just the funny guy na lagi nagpapatawa. And ayun po, nag-open talaga ng opportunity sa akin. Pati yung mga songs ko na nagamit mismo sa as OST dun sa series ko. Masasabi ko po yun po talaga yung nagbigay sa akin ng break. At thankful po ako sa Viva, sa mga taong kasama ko, and of course sa aking si Bea. Kasi for sure kung hindi siya yung tandem ko doon, hindi rin gano'n magiging kalalabasan ng mismong show. Kumbaga we're both yung mismong yung pagkasakto ng mga bagay-bagay. So parang sakto lang po talaga na mahalin ng public yung mismong series. And follow up, ano sa tingin mo yung parang meron kayo ni Bea na nag-work on screen and off screen? Bakit kayo na gugustuhan ng mga fans? Siguro po yung authenticity, authentic yung... Kasi po ako, may mga bagay naman na pwede kong gawin para magpakilig sa fans. Pero hindi ko po siya ginagawa kasi hindi namin siya, may mga bagay na sinasadya, gano'n, mga konti-konti, pero hindi po gano'n yung goal eh. Parang sa amin kasi are just being who we are, gano'n. And lumalabas din po siya on screen kasi comfortable po kami sa isa't isa. We always make sure na okay kami sa isa't isa, na okay ka ba? Okay ba ako? So hindi po yung may naiiwan, gano'n po. So parang mini-make sure po namin na comfortable po kami dalawa. Kaya po siguro lumabas po yung sa screen na mas natural po yung mga bagay-bagay tsaka yung acting po namin.
Yan. And off-screen, how are you ba? Kayong dalawa? Okay po kami. Talaga we're supportive sa isa't isa na yan. She's very supportive sa akin, sa music ko, and ayun nga po, we're gonna launch business venture in the future, joint business venture, and ayun po. So, meron pa kami mga projects na aabangan, may PMAC pa, at marami pang iba na hindi pa pwedeng sabihin. So, yun po. Can you tell us more about that joint business venture? Ano yung parang ngayon lang ba siya na nasabi or you made it public? Nasabi ko na po before. Ano po siya? Nasa Instagram po siya sa Avi na po yung title. And I think yun lang po yung pwede kong sabihin kasi mapapagalitan ako. Kasi may warning na po eh, bago to. Ayun po. Ano na, last na lang. You're a singer, songwriter, artist, performer, actor. Which of these roles you think parang really reconnect to you the most? Parang tells who you are sa current state ng career mo ngayon and why? Yung music po, yung pagiging singer-songwriter kasi sobrang malaya po kasi ako magsulat. At malaya po akong isulat yung mismong buhay ko, yung pinagdaanan ko, yung nararamdaman ko. At I'm proud to say na every time kumakanta po ako in front of a lot of people, yun po yung pinakamagaan na way of art pag ginagawa ko na happy lang ako na minsan nga parang sinasobrahan ko pero songs ko kasi masaya po akong ginagawa siya. Thank you and Thank you po. Thank you so much po. Up next, let's have from Pep Talk PH, Jojo Gabinete. Hello po. Hello po, tita. Wilbert, ikaw yung sumusulat ng mga songs mo, di ba? Yes po. May plano ka ba o meron ng kanta na parang inspirational, praise songs na gagawin mo para sa concert bilang pasasalamat sa taas para sa lahat ng magagandang pangyayari sa buhay mo? Masabi ko nga po, hindi ko po napipili talaga yung sarili ko to write a specific song. Hinahayaan ko lang po siya and I really hope ma-bless po ulit ako ni God ng idea, kahit melody and lyrics para po masulat yon. Pero before may nasulat po akong parang Bisaya. Nag-try po kasi akong magsulat ng Bisaya song and parang natay po, binigay po siya ni God na parang about sa kanya. Parang ganito po siya. Ikaw ragyon ang higugmaon ko, kahapon karon ugma, hatod sa hatod, pasaylo ako nilayo nimo. So hindi ko po siya natatapos, pero yun po yung... So sana po mabigyan po ni Lord ulit ng blessing po of ng idea. Maganda siya. Thank you po. Sana I agree. Hindi ko po alam eh. So, ramdam ko yung mga fans pigilan sa pagpalakpak. Ay, di po malakpak. Oo. naiintindihan niyo po ba? Bisaya po kasi siya eh. Ano po siya? Meaning niyo, di ko alam naiintindihan niyo po. Pero, Hindi namin naiintindihan pero hindi na close. ay, salamat po. Ano po siya? Ikaw lang mamahalin ko kahapon, ngayon, bukas, at habang buhay. Pasensya na kung nalayo sa'yo. Parang ganun. Yun po yung meaning ko ng song. Yun ba raw ang only Visayan songs mo? Oo po, for now. Kasi frustration ko po siya. Kasi gusto ko po talaga magsulat ng Bisaya song. Pero yung Bisaya ko po kasi na nakasanayan sa Davao, may pagkakonyo na ng Tagalog words. Eh, pag Bisaya po kasi, like from Cebu, ang gaganda ka talaga ng mga sulat nila kasi may mga malalalim na Bisaya words. Ngayon, pag sinubukan ko po, nakukornihan po ako sa sulat ko. Kaya hindi ko po alam yung mga term na malalalim na maganda sa tenga. Kunwari, sa amin po, galing po namin na term ng susi na din ako. Pero sa Bisaya na malalim, Yahweh or Yabe, something like that. So, how I wish po, so sana po magkaroon po ako ng kakolab na Bisaya artist sana for Bisaya. So yun po yung wish ko po in the future. Tapos Wilbert,
may plano ka ba na imbitahan si Vice na mag-perform sa concert mo? Kasi naalala ko sa isang episode ng Showtime, parang may contest. Ikaw yung parang mystery singer. Yes po. Tapos tuwang-tuwa siya nung nalaman niya ikaw yun kasi matagal kayo hindi nagkita. Parang nabanggit niya na tumira ka sa bahay niya sa panahon ng pandemya. Pwede kwento mo? Tumira po ako sa kanya ng 2 to 3 weeks po ata kasi sila lang po ni Ayon doon. Tapos parang mag-isa lang din po ako sa Manila. Yun po yung kasagsagan ng pandemic. So parang wala akong masyado lumalabas. And then, doon po ako nag-stay talaga. And talagang naging ano po nila ako. Like parang sinasamahan ko sila every hapon mag-badminton, mag-workout si Ayon, maglaro ng PS5. Tapos like parang naging ano po talaga nila ako doon, parang anak nila ako doon sa bahay nila. And nung umalis na po ako, saan po kailangan ko na talaga umalis. Kasi ayaw po ako paalisin na parang kasi nalulungkot po sila doon. Kasi sila lang talagang dalawa, tapos yung mga kasambahay po nila. Baga, minsan lang po kasi magpapunta doon kasi strict nga po, parang kailangan ng swab test lahat bago makapasok o makalabas. So talagang strict lang, hindi ganoon kadali magpapasok ng mga bisita. Then nung umuwi na po, sabi ko kasi may trabaho. Bigla siya na nandun ako sa Highlands. Unang line ko pa lang po sa kanta ko, alam niya na agad yun. Umaga. Kasi memorize niya po yung boses ko Alam niyo po yun Dati, parang wala. So, lagi niya ako pinapakanta. As in, sa lahat, lagi niya kumanta ka. So parang, alam niyo parang nanay na parang pinapakanta sa mall, yung may karaoke. Kanta ka para marinig ng mga kanta. Parang ganun po siya ka-proud sa akin dati pa po. Yan yung hindi alam ng tao Opo, yun, hindi ko alam kung yung mga iba po kasi hindi naman natin ma-expect na alam ng mga tao yung mga personal na bagay sa akin. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ganun po yung mismong relationship namin ni Vice. Super supportive niya po talaga. So, pumasok sa isip mo na imbitahan siya mag-perform? Actually po, nagpa-fight po siya sa utak ko. Kung gusto ko ba siya mag-perform or gusto ko lang siya manood for the whole show at mabalikan niya ulit yung mga pinagdaanan ko dati from my songs. So, nagtatalo po ako dun sa part na yun kung ano po yung gusto ko dun. Kasi syempre, gusto ko din mapanood niya yung mismong music ko, marinig niya yung mga songs na nasulat ko na and yung mismong growth ko as an artist. May papangako mo ba na hindi ka iiyak sa concert? Na ano po? Hindi ka iiyak? Hindi ko lang po alam. Mahirap po siya ipangako kasi may po dun may mga songs po kasi ako nung depressed po ako. May mga sobrang dark po ako na songs. Na, like yung meron po kasi yung Lampara EP before. Ang song is Dramatic Actor, Benting Ukit, yung mga dark po talaga siya. So yun po yung sinulat ko nung time na sobrang clinically depressed po ako. Baka lang po mabalikan. Pero I'll try my best na hindi maiyak para hindi masira yung boses ko pag kumakanta. Wilbert, masyado kang multi-talented. Saan daw nanggaling? O saan mo minana? Marunong mag-compose, kumanta, sumayaw, magsulat ng comics? Hindi ko po alam kasi yung buong pamilya ko po halos walang talent. Thank you daw. Sabi nila, thank you. Like, kay mama na po siguro is magkanta, yung pagsayaw. May na-unlock po ako na way of developing talents po hindi ko po alam. Pero na-realize ko po na, di ba, sabi nila, jack of all trades daw, na parang hindi ka master of kahit ano, you're just an average sa lahat ng arts mo. Pero na-realize ko na you can just focus on one. Doon mo mas majority of your time. And then, yung mga ibang talents mo, bibigyan mo lang siya ng time every day or every other day nang makaunti-kaunti. Tapos hindi mo napapansin, pag ilang taon na yung dumaan, tapos ginagawa mo yun as routine, gumagaling ka na sa isang bagay. So, hindi ko po masabi na gifted ako talaga, talented, kasi yung mga bagay po na hindi lang taon ko din po ginagawa para mag-develop po siya Hindi po siya biglaan na parang, masasabi ko po, hindi ko po masasabi na gifted ako. Masasabi ko pong hardworking po ako. Sorry to ask, yung father mo Indonesian, tama? Chinese po. Chinese. Yung nanay ko po yung half Indonesian. Kamusta na yung father mo?
Ay, yung stepfather ko, okay naman po. Nag-aalaga po ng camping dun siya. Yung biological. Ay, wala na po. Napunta na po sa heaven. Wala. So, po. Last na lang, very promising yung mga creation mo. May plano ka bang ilapit sa iba na baka pwedeng gawing pelikula o series? Yun po yung pangarap ko. Sana mabigyan po ng pagkakataong masabuhay po yung mga, lalo po yung mga superheroes ko. Kasi I think for the longest time, wala po tayong mga bagong Filipino superheroes, no? Na parang last time po, sobrang tagal na po ng mga superheroes sinusulat. Ngayon, isang buong pool of superheroes, 4 po sila. Pero ang maganda, pinagsama-sama mo yung mga tunay na Pilipino na sina Pacquiao, Reyes. Dito po sa Atleta. And meron po akong page na Adlikhain Heroverse, ibig sabihin likha na may adhikain. So ito to promote sports sa Pilipino, sa atin. And I also have the female superhero named Big Hit naman, na to encourage people to plant trees. And I have Carpintero na lumalaban sa rights at karapatan ng mga manggagawa. And I have this new superhero din, si Daluyong, ang nagpoprotekta naman sa dagat. Yun po. Ang dami mo alam mo. Ano lang po. Okay, thank you. Thank you po. Ang dami mo nga alam. Thank you po. Likod na utak mo. Thank you so much. I'd like to start from GMA Online, Nurse Alamo. Ano po. Hello, good afternoon. Ano po. Balikan ko lang yung na-mention mo about dun sa mga kasamahan mo sa hashtag. Yes po. Since sila yung unang sumikat, ganyan. During that time, hindi ka ba nanghihinayang? Ano yung pakiramdam mo? Nangihinayang po na that time. Parang bakit ako hindi pa? Understandable po. Sa state ko ng itsura ko noon at nung mismo skill level ko lang sa songwriter-singer, kulang po talaga. Like if you're talking about that phase, 2018, 19, 20, agree po ako na hindi po talaga ako pansin-pansin. As in, pati yung singing ko at music ko, hindi po talaga siya something special. So, yun po talaga. Siguro timing lang po talaga ng mga bagay-bagay. Kasi sure naman po ako, hindi talaga ako magbo-boom din that time ang magkakaroon ng opportunity. Kasi kulang talaga. So, nag-take ng time para ma-develop hanggang sa mahinog po. Gusto ko yung self-aware ka talaga sa... Opo, alam ko po eh. Tsaka medyo harsh po yung mga tao sa akin. Kasi ginagano mismo sa mukha ko na parang ikaw nang... Basta may gano'n po silang mga... So, may tumatak po sa akin talaga yung mga bagay-bagay na sinasabi sa akin before. In connection to that, yung mga... Ayun, parang yung mga challenges mo before, may mga bumabalik pa doon, tapos naiisip mo na, tingnan mo ako, okay na ako ngayon. Ano po, mas strong na po talaga kami eh. Kasi, yun po kasi yung kakambal talaga pag nag-grow yung audience, yung supporters, yung mismong visibility mo sa public, mas dumadami din po yung mga bashers at yung mga tao hindi great, hindi happy for you. Like may hate talaga sa heart. Dumadami po eh. So, ngayon po, talagang pag may nabasa po, block. Ano lang po agad. Like, hindi na po siya big deal. Hindi ko na din po kailangan basahin lahat ng negativity na sinasabi po sa akin. Lalo, madami po sa kanila gawa-gawa lang or mga character assassination lang talaga just to, magsimula ng gulo, ganun po. Lilista ako about dun sa book and sa Paano nagsimula yung pag-create mo ng mga superheroes? Ano po eh, every rejection is an opportunity for me to create my own. So, ito pong pagbilang ko 3, bigla lang po siyang pumasok sa akin way back 2019 na isa po to sa frustration ko dati na walang kumukuha ko sa aking project. So sabi ko, hindi gawa ko. Magsulat ako ng sarili kong kwento. Something like that. Tapos ito naman po sa Atleta, ano po siya eh. Before, may parang, isa sa mga option lang. Isa sa mga sikat na superhero, Pinoy superhero ako.
And I'm hoping, I'm happy na po. Sana makuha ko yung role and hindi ko nakuha yung role. And then, sabi ko, okay lang. Gawa na lang ako ng sa akin. Kaya gumawa pa ako ng sa akin. Pero yung pag-illustrate or pag-drawing, kailan siya na-start? Hindi, wala pa akong talent sa drawing. Nagbabayad po talaga ako ng drawing. Yun po yung wala po talaga. As in, pati yung pagsulat po ng handwriting, ang pangit po talaga. So yung concept and stories? Concept, story, yung parang dindirect ko yung mismo eksena based on frames. Ako po yun, sa akin po lahat. May phone-in question. Since ang dami mong talent, hindi mo ba naisip na ipa-test yung IQ? Paano po? Pa-check kung ano yung IQ level? Ang IQ level po kasi, may non-verbal po kasi, di ba? May verbal IQ. Hindi ko po alam kung connected siya sa pagiging creative. Kasi non-verbal IQ, yung mismong test nun about figures, kung paano mo anong what's next with this figure. May mga ganun po eh. So hindi ko po alam kung connected siya sa pagiging creative. So hindi ko po alam kung mataas yung IQ ko or what. Basta alam ko, aware lang po ako sa mga bagay-bagay at ano po, like, bibigay po kasi siya ng purpose sa akin eh. Hindi po ako mapakali talaga na hindi po mag-create. Ayun po. Thank you. Thank you po. Thank you, Miss Nerds. Okay, up next, let's have from Abante tonight, Roldan Castro. Hello po. Hello, Wilbert. Sa 10 years mo sa showbiz, ano yung gusto mong balikan at gusto mong i-edit sa nangyari sa showbiz career mo? As much as I want to like tanggapin ko lahat, siguro po yung mga hindi po ganun ka-okay na nagawa ko because I'm not mentally well before. Like yung mismong sa dito po, ganun. Siguro yun po siguro ang ayokong gusto ko i-delete. Pati may mga bagay po kasi alam naman natin pag hindi okay yung tao mentally iritado, alam mo po gano'n. So parang may mga bagay po na gusto ko siyang i-delete sa akin kasi alam ko po sa sarili ko yung core ko na ugali, yung values ko as a person. Pero scientifically, we can't really control life. Yung mismong chemical na sa utak natin yung like gumagawa ng mga bagay or nagre-react. So wala na po tayong gagawin. Yun lang po yung mga gusto ko i-delete ko siguro. Babalikan? Babalikan na yung hashtags mo, yung gusto, yung mga lang, nostalgic lang po yung everyday may kasama. Puro kayo lalaki. So can you imagine everyday puro kayo lalaki. So lahat ng kalokohan, pinagagawa niyo na. Lahat ng trip, ng kasayahan, pinagagawa niyo na. So yun po siguro kasi ngayon po my life is very serious na. Less fun na po, less yung mga bagay na ginagawa ng teenager, gano'n, hindi na po lumalabas, hindi na po ako umiinom, wala na kung gano'n. So I'm getting serious na with my life. And syempre po, this is like once in a lifetime chance na mabigyan ng ganitong break at opportunity ng mundo. So hindi ko po sasayangin for that kasi tapos na po ako sa ganyan. Tapos, Wilbert, ano yung mga preparation mo mentally and physically na bago umakyat ng stage at mag-concert? Ano po? Mentally, kasi po ano po ako rational po ako sa isip ko po as long as alam ko praktisado ako na I'm well prepared, wala ko dapat kinakatakutan. Kasi the moment na parang nagda-doubt ka sa isang performance mo, ibig sabihin, you're not doing enough practice at you're not well prepared. So, ganun po So, yun po. And then, anong feeling mo na ngayon may solo press con ka, ikaw lang talaga yung sentro na pinag-usapan, at ano yung may papangako mo sa mga fans mo ngayon? Siyempre po, I'm grateful po sa press ko na to and for everyone, gusto ko lang pong pasalamatan lahat na pumunta dito, yung mga supporters ko, tsaka yung lahat po ng press na nandito po ngayon kasi siyempre po malaking bagay po sa atin for someone, ng mga tao na interesado po sa buhay ko at sa arts ko. Kaya po, grateful po ako sa lahat po ng presence niyo po
And yung mismo mga sinusulat niyo po articles, for me, sobrang grateful ko po sa iyon. Kasi finally, nakikita na ng mga tao yung arts ko. Okay. Tapos yung dream collaboration na sana ito yung makakulab ko sa concert ko. Ano po ba? Sa babae po si Sarah G. And then sa lalaki po si Kuya TJ Monterde po. Tapos sabi ko na po yung last sa Billboard eh. So, kasi ano po na-inspire po kay Kuya TJ talaga. Na parang, kasi akala ko po kasi before, meron po akong parang paniniwala na parang pag lumabas ka na sa TV at hindi ka kinagat ng tao, that's your chance. Na parang yun yung chance mo. Ibig sabihin, hindi ka talaga laro ng tao. Ibig sabihin, wala talagang something sa'yo. Pero, Kuya TJ proved na it's not about that eh, kung gaano ka katagal. Kahit lumabas ka na sa kahit anong show, narinig ka na, walang makakapigil pag time mo talaga. So, when TJ waited for ilang taon talaga, halos mawalan siya ng pag-asa sa music niya. Pinatunayan niya na parang mayroon siyang second coming. Yun po eh, kasi di ba akala natin pag nag-peak ka na, yun na yun, bababa ka na, wala nang balikan. Pero si Kuya TJ, sikat na yung mga songs niya dati. And then, parang siyang may second coming ulit. So, possible pala yun. Kumbaga, malaking ano siya sa mga tao na you still have a chance kung hindi ka napansin the first time na nakita. Yes. Okay, thank you. Thank you so much. And true enough, di ba? Parang nakailan din sold out concert si Sir TJ Monterde. Just like you. Yeah. Di ba? This concert, congratulations. Yes, pati napalakpak ulit. Yeah. There we go. Up next, let's have from Z Magazine, Carrie Couture. Hi, Robert. Congratulations, Carrie. Again. You were mentioning kanina na magkakaroon ka or you're planning to write new songs for your concert. So, ano bang i-expect na parang atake mo sa concert? Iba-ibang stage ba yung ibibigay mo? Or like, iba-ibang klase ng songs ba to? Or more heartfelt, nakilig, ganyan? Iba-ibang era po. May parang era ng life ko. Like, the beginning, yung contest era, kung paano ako nagsimula, and then yung OST era. So may mga era po ng iba't iba. So hindi po siya standard na ano lang, like, like perform lang. Meron po siyang different levels of, I think, yung mismong level ng performance. So iba-iba po siya. Let's see kung yung dancer Wilbert lalabas din sa concert at kung ano pong sides ni Wilbert, ayun po. May acting din ba? Ay, parang awkward po yun. Acting sa stage. Okay. So lighter question naman, kasi nababanggit mo rin na parang right timing na to for your break and everything. Would you consider this era rin of your career as your golden era? Or yung pag-start mo ba sa showbiz or when ba? I think po, ito po talaga siguro yung golden era. Hindi ko naman sinabing hanggang dito lang ako. I'm still hoping. Sabi ko nga po, I'm still hoping and sisipagan ko lagi para mag-improve pa, para mas makilala pa ng mga tao. Yeah, pero yeah, I can say na this is like the golden era siguro. This is just a start of a golden era. Who's your, parang your goal in life? Sino yung kino-consider mong gold or ginto sa life mo now? Family, Safe answer. family, and of course, Viva yung gusto mong tumulong sa akin. And some people. Sino pa? Like? Sino pa na etc. Etc. Madami. Magtatampo ako. Pares ko, Yael, ikaw, siyempre, super support po ako supporters ko. Sino pa? Okay, last na lang. What does tomorrow look like for you? Parang ano pa bang mga aabangan for Wilbert? Meron ka ng mga comics and everything, pero ano ba yung mga dream projects mo or goal projects mo pa? Ano po, yung mga challenging roles po talaga na sobrang gusto ko po yung ma-explore po talaga yung arts ko eh. So gusto ko yung mga weird na mga role, na mga
mga psycho. Sabi ko nga, yung mga drag queen, mga ganun, kasi mga performer din eh. And ayun po, and I also hope to work with people from like, mga iba't ibang bansa, gano'n. Tapos ayun po, kasi meron din po ako na The Guardian, it's a Korean movie na out po sa Korea ngayong June 17. Birthday ko po. So out na po doon, it's a Korean movie and isa po ako sa mga villain doon. Action movie po siya. Yun po yung pinakaunang kong action na film. Ayan po. Madami pa naman pong aabangan sa akin. And sure naman po ako na hindi po ako mauubusan ng ma-offer for people. Thank you. At hindi ka maubusan ng projects, manifesting. Manifest, sisipagan. Always. Thank you so much, Miss Carrie. Up next, let's have from TV5, Miss MJ Marfori. Hi, Miss MJ. Hi, Wilbur! Congrats! Nag-sync in na ba lahat sa'yo ngayon? Na success, especially yung dalawang, na-dub ka na as Mr. Sold Out. And how did you thank yourself for all the success that you've had these recent months? Ano po nag-sync in na ba sa akin? Hindi ko po kasi masyado. Pag yung mga ganyang bagay po kasi, hindi ko po talaga siya sinisync in lalo sa ulo ko na sold out, ganun po kasi. Chill lang po ako na parang talaga I'm just doing my art, I'm just doing my best, and lagi ko po sinasabi, I'm doing this for the people na sumusuporta po sa akin. Hindi po for myself lang. So, hindi ko po siya masyadong iniisip. Basta I'm so thankful lang po sa lahat ng blessings na pumapasok po sa akin ngayon. At ayun po, never po ako magiging kampante sa mga bagay sa mga bagay-bagay. Kung ano ako, kung saan na ako, but never po ako magiging kampante. At mag-hope pa rin for a better things ahead of me. And speaking of support, ano support pinakita ni Bea sa'yo? Yes, all throughout. Yes. Support ko ni Bea. Ano po, lagi niya ini-stream yung songs ko. Yeah? Support This is now in a day. Hindi ko po natanong Pero syempre po, yung mga simple as streaming myself, talagang malaking bagay na po sa kanya. Kasi syempre, sinulat ko yun. Yung mismong full yung emotions ko, yung lahat ng ako nandun sa mga songs na yun. At syempre, binabasa niya po yung mga sulat ko just to check, gano'n. Pinapabasa ko po sa kanya, nagpapatulong po kasi mabilis po siya magbasa eh. So, gusto ko po yung idea niya, yung mga bagay-bagay. Like last time nag-present po ako ng pictures sa Viva for projects. At gawa po namin dalawa yun. Parang, sabi ko nga po, I don't wait for opportunities. Magpe-present kami ng project. So, wow! Ayun po, nag-present po ako last time. I'm hoping din may magawa po dun sa pictures na ginawa namin dalawa. So ayun po, ganun po kami ngayon. So, talagang tulungan po. Ang galing no, kasi hindi lang business yung partnership ninyo. Itinuloy nyo hanggang showbiz. Nakagay yung project na parang follow-up sa Gison. Yes po, kasi mas okay na po yung madaming options siguro. At yung kagustuhan talaga na we wanna work together. Na parang representing projects for us. Ganun. That's lovely. Thank you so much, Thank you so much, Congrats. Thank you so much. Thanks, MJ. Very beautiful. Up next, let's have from ABS-CBN, Ana Cerezo. Ayan. Hello. Thank you so much. Congratulations, Wilbur. Matanong ko lang, yung mga sinusulat mo graphic novel, mahilig ka ba talaga sa comics? Before like Mars Ravelo, or nanonood ng mga superhero, or kahit yung mga anime? Siguro po yung Marvel. Pero like, tsaka fan din po ako ng Elastic Man. Yun po, yung Elastic Man po talaga yung isa po yun sa mga dream role ko before. And ayun, po siya hindi ko paano siya ma-explain, pero yung parang as a creator, you wanna create something new for people. So nag-iisip ka ng something new din sa mga tao. So more on that lang just to share my creations na po talaga. Tapos Wilbur, since ang dami mo na rin na-check sa iyong bucket list or achievement list, dati na-mention mo yung gusto mo mag-direct. Nasabi mo na rin ba kaya Boss Vic na willing ka? I think music video nagawa mo na yun. Yes po. All of my music videos po, ako po nagdidirect ng lahat ng music videos. So siguro na mga 6-7 music videos ako po nagdidirect. So para siyang
practice ground po sa akin for we don't know in the future na baka mangyari din. Ayan, si Atleta. Pero gusto ko po talaga kasi iba po yung yung parang fulfillment sa akin pag nag-create po ako. Yung mismong nasa utak ko, yung nakikita ko po mismo like on person na nangyayari yung mga eksena. So talagang hands-on po talaga. Lalo sa mga songs ko po, habang sinusulat ko po kasi mga songs ko, nag-i-imagine din po ako ng music video na eksena. So kailangan talaga ako mag-direct. So yun po. Wilbert, meron ka rin bang naisip siguro sa music video or sa future, may mga Viva artist ka bang parang na-imagine mo na or naisipan mo, gusto kong i-direct to mga to, parang masayang experience to, marami kang magagawa? Meron na po eh. May mga hindi lang natuloy. Pero Sino mga nasa wish list? before yung Marvin, yung isa sa mga songs ko, sila yung mga naisip ko before. And then, yung mga friends ko po, sila Lance Free, yung ibang love team po sa University Series. Kasi alam ko po talaga magaling sila ng mga actor and they share the passion din, same as ako, paano din ako ka-passionate sa acting at sa art. So, yun po. Thank you, Wilbert. Thank you so much, Anna. Thank you, Miss Anna. Up next, let's have Nikki Wang from Manila Standard today. Hello po. Hi, Nikki. Hi, Wilbert here. Hello. Wilbert, sa daming nangyayari ngayon sa career mo, may upcoming concert, and of course, you have upcoming project as well. Sa lahat na ito, what are you most thankful for? Thankful po. Appreciative po kasi akong tao, sir eh. So, bawat may binibigay po sa akin na opportunity at trabaho, talagang thankful po talaga ako sa mga bagay-bagay. Kasi hindi naman po lahat nabibigyan talaga ng opportunity para mag-share ng arts nila. And of course, I'm so grateful din po sa mga supporters ko na naniniwala po sa akin na kahit anong arts na gawin ko, sinusuportahan po nila. So, appreciative po talaga ako tao, sir. And mabilis po sa akin, thankful po ako sa kahit maliit na bagay po na dumadating po sa akin. Kasi sabi nga po nila, ba't daw po ako hindi daw po nagpapahinga? Sunod-sunod po yung mga ganap ko ngayon. Sinabi ko lang po na matagal na ako nagpapahinga for the past 10 years. So, susulitin ko na itong sunod-sunod na blessings po para sa akin. Of course, there were times na parang we thought na there's no movement sa ating career and we wanted to give up. Pero what really pushed you to just continue doing what you're doing? Pag hindi nyo po laging iniisip na kailangan ko sumikat, pag hindi po laging iniisip na kailangan ko kumita, hindi, kasi doon po nanggagaling yung frustration. So, pag yung nasa isip mo is just to share your arts, magpasaya ka ng mga taong naniniwala sa'yo, hindi ka po agad-agad susuko sa mga bagay-bagay po. Again, last na lang. Maraming matawag sa'yo ngayon na Mr. Sold Out King. How do you react when people call you that moniker? Yung ganun po, yung reaction niya. Nag-audition. Hindi, ayoko po siya sana siyang tanggapin po. Kasi masyado po siyang, masyadong mabigat po yung Mr. Sold Out. Masyadong po siya mabigat. So, sana po hindi po siya kasanayan kasi nahihiya din po. Kasi sabi ko nga po, madami pong mediums ngayon ng bagay-bagay. Hindi po ibig sabihin sikat po ako sa isang like etong sikat na po sa iba. So, lagi ko pong inaano sa utak ko na madami po pong hindi po talaga nakakilala sa akin. Like, at yun po yung goal ko, makilala po ako ng mga ibang tao po sa buong mundo. Pero for now po, hindi po siya ganun ka
Di ba ako ganun komportable pag tinatawag? I-claim mo na lang kasi galing naman sa iba, hindi naman galing sa'yo. Di ba? Ayaw ko siya. So, pero thankful po ako. Lagi po akong thankful pero ayaw ko lang po maging ganun. Kasi ayaw ko lang po maging kampante. Kasi alam naman po natin, sa showbiz po, hindi lang po laging nasa'yo yung yung chance, nasa'yo yung nasa'yo yung beat. Yes, tama naman. Thank you and of course, good luck to your career, to your concert. Salamat po. Lesson learned, hindi mo lagi hawak ang beat. Tama. Okay. Alright, next. We have from Philippine Daily Inquirer, Sir Alan Policarpio. Hi, sir. Hello po. Ay, good afternoon, Will. Naalala ko natin a few years ago, parang shinare mo sa amin yung tattoos mo and what they mean. Like, yung parang may compass yata yun, and then yung parang yung play, pause, ganyan. Yes. Diba? And parang they symbolize moving forward, diba? Parang ganun. So when you look at them right now, parang do you feel like you stayed true to what you wanted to, Yes po. Like, ito pong isa, compass, pero nakaturo po sa music, no? Na whenever I feel like I'm lost, alam ko saan pupunta. I always end up writing more songs, performing for other people. So, laging music po yung sa akin, nag-keep on track po sa akin na hindi po mawala. And then, ito pong isa yung na-cross out po yung you can't go back, you can't stop. Pero yung pause, siya kasi you can just rest and then go lang ulit. So, ganun, nagawa ko po siya in real life. Hindi ko po naisip na tumigil at balikan ko yung mga bagay-bagay. Lagi ko lang po sinasabi na when I feel so tired, I just need to rest and then go ulit, move forward. And since then ba nakapag-add ka naman ng tattoos or with your success now, do you feel like adding a new one? May naisip ka ba? Hindi po, kasi lagi kong hassle po siya sa mga taping. Yun po yung pinaka-rason kasi di ba as an artist din po, as a singer, gusto ko sana may mga dagdag pa, pero for now na madami pong projects, wag muna po kasi masyado po siyang hassle talaga na i-cover up po. Yun lang po. What do you enjoy most about yung like the fame or the success you're having right now? Parang is it how you expected it to be nung panahong wala pa yung Dati po imagination lang po eh. Ngayon po unti-unti na po siyang nangyayari. Like dati may mga tweet nga po, sabi ko 2020, sabi ko I can imagine myself singing in front of a big crowd, and then tatahimik lang ako, tapos hayaan ko lang silang kantahin yung sulat ko. At sa mga events ko po nangyayari na po siya, so I'm very thankful po doon. Ayun po, mas thankful din po ako sa mga supporters ko talaga na andyan lagi for me. Talagang supportive po sila. Lagi ko po sinasabi sa nila, sana hindi nila i-pressure yung sarili nila na laging nandun lagi sa ganap ko at unahin ko yung sarili. Ayun po. And right now, how do you plan to parang to build on pa sa nagawa mo na parang in terms of acting, in terms of music? Lagi ko pong sa sarili ko na it's always the preparation. So, kung mayroong upcoming project ko, you need to really prepare for that. Pag may upcoming concert, you really need to prepare for that. Hindi ka pwedeng magbigay ng half-baked na preparation. Kasi it will reflect on gaano ka grateful sa blessings na binibigay sa'yo. So, ayun po eh. So, lagi ko pong hoping po ako for another project, and I can promise po for the people na magbibigay po sa akin ng mga projects, ng gigs, ng events na I always do my best and I always do my 100% to perform and to entertain people and to make people happy. Yun po yung mapapangako ko. So, yung depende na po yung ma-bless po ulit ng mga projects. Basta importante ready ka when the opportunity comes. Thank you. There we have it. Thanks so much for that. Two things that I want to acknowledge, by the way. Miss Ea Farinas from People Tonight, thank you so much for being with us. And number two,
We are trending #1 sa Philippines. Thank you po. Written concert press conference. So thank you so much guys sa netizens natin dyan for making this event. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Now, next we have from Tempo, Neil Ramos. Hi Sir Neil. Hello po. Hi, good afternoon, sir. Good afternoon. Congratulations po. Salamat po. Sir, at this point na napaka-successful mo at natutuwa kami dahil nakita namin yung journey mo from years back. Tapos eto ka na ngayon. Pero gusto ko lang malaman ng personally, sa tingin mo, how much of this was the produkto ng hard work or like preordained or destined ka to actually be where you are right now? Ano po feel ko po 50-50 po talaga. May hard work at may right timing po kasi kahit gaano ka i-bless ni Lord ng mga blessings at tamang projects, kung hindi ka masipag at hindi mo sisipagan yung bawat blessing binibigay sa'yo, hindi mo makukuha yung full potential, yung mismong fruit ng mismong blessings na binibigay sa'yo. So, ano po siya dapat meron ka ng dalawa. Kumbaga, dapat you're always prepared in case dumating yung tamang panahon sa'yo, tamang time for you to really have your time to shine. So, dapat prepared ka po lagi. Hindi po yung parang kailangan mo na mag-antay ng project bago ka mag-prepare. Kasi kung wala kang project, edi you have time to improve yourself, to improve your talent. Para pag nagkaroon ka ng project, Ready ka na. ibang level na ng ikaw yung nakikita ng mga tao. So, ganoon po parang dapat lagi kang may na-offer na improvement sa sarili mo at bago. Kasi hindi naman pwede kung ano ka last year, ganoon din ka din next year. Yun din ba yung biggest lesson na gusto mong i-impart sa mga taong gusto sumunod sa yapak mo? Kung sakaling pumasok ng show business, to always be, what you said, be prepared and... Yes po, and sana po sana po sa mga bagong generation ngayon, yung mga bata po ng mga artista na sana kahit pa paano makita natin kung gaano nila kagusto gawin yung mga bagay-bagay in showbiz, kung gaano sila kagutom. Minsan po kasi yun po yung kulang na parang binigyan ka na nga ng opportunity tapos hindi mo pa bibigyan talaga ng effort. Kasi naniniwala po, simple as performing sa kahit anong lugar, may chance always for, di mo alam yung nasan dyan, yung mga nakikinig dyan, nanonood dyan, producer, or yun pala yung tulay for another opportunity. So, ayun po, sana po pahalagahan po ng mga bagong henerasyon po ngayon yung blessings at opportunity na natatanggap nila. Kasi hindi po lahat nabibigyan po ng opportunity, lalo po yung mga easy way. May ibang tao po na nag-aantay ng 10 years bago mapagbigyan. Yun. Napaka-basic mo kasi ngayon, sir. Gusto ko lang malaman kung nasisingit mo pa yung personal, yung love life mo sa mga ganitong mga panahon. Ano po? Kanina, bilis mo sumagot ngayon, nagbabakil ka. Okay, May oras pa ba? May oras pa ba, sir? May oras na ba? Ha? Okay, thankful po ako ngayon sa blessings ko na binibigay sa akin. Basta happy po ako. Yun lang po. Okay. Thank you, man. Thank you so much, sir. Happy ka daw sa love life. Basta happy ako. In general. Yeah, happy ako in general. Okay, acknowledged. Last but not least, we have from Bulgar, Nets Mirales. Hi, Miss Nets. Hello po. Salamat po. May nabasa ako dati, sabi mo, sana dumating ang panahon na hindi mo na kailangan ng name tag para makilala ka. Parang masakit pa sa nakabasa yun. So ano ang pakiramdam mo? Anong contributing factors na dumating na yung panahon na yun? At dumating na ba? Nakilala ka na without name tag? Kahit pa paano po. Kahit pa paano, hindi ko po masasabi na kilala po ako ng madami na kasi madami po yung population ng Pilipinas. So, kahit pa paano po, nababawasan na po yung anxiety ko na parang every time may performance ako sa iba't ibang lugar, na sana may manonood sa akin at sana may sumigaw ng pangalan ko at sana may excited na makita ako.
kahit pa paano po narinig ko naman na po kayo. Yung pangalan ko na sinisigawan, excited sila. Kasi lagi ko na po sinasabi is for them, na yung mga tao naniniwala sa akin. So, as long as na papasaya ko po sila, okay na po ako doon. Pero syempre po, gusto ko pa din po makilala pa po, lalo ng ibang tao. And I understand na marami po talaga hindi po ako kilala. And ayun po, ako po si Wilbert Ross at sana may time kayo to dig on my arts at sana magustuhan niyo. Maraming salamat. Nice to meet you, Wilbert Ross. Nice to meet you. Big, I have to say by the way, congratulations. And I believe that wraps up our question and answer portion in this